ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, kanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang mga disipulo ni Juan, ano ang hinahanap ninyo? Tinatanong din tayo ni Jesus kung ano ang hinahanap natin sa buhay. Ang hinahanap ba natin ay ang kayamanan, karangyaan at kapangyarihan? O mas pinagtutuunan natin ng pansin ng pagpapalalim natin ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaintasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagundi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo,
Tugtog na na, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugtog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay natutulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon, "Samuel, Samuel." "Po," sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli." Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon, sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel.
Kaya sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo, magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod." At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo. Nakikinig po ang inyong lingkod." Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pinupuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pangdinig ko, upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi, iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
natagpuan ang Mesiyas, nang sa kanya'y naghahanap, siya'y pag-ibig na matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. "Hali kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-ikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Kepas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayong lahat ay nagkakatipon ngayong umagang ito upang ipagdiwang ang banal na Eukaristiya ngayong ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At tila sa ating mga pagbasa para sa araw na ito, may pinapaalala sa atin ang Diyos. At ano ang pinapaalala sa atin ng Diyos? Na ang bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay po natin, laging ang Diyos ang nangungusap. Sa bawat minuto, sa bawat yugto at bawat panahon ng ating buhay, laging nangungusap sa atin ang Panginoon. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, kapag nangungusap ba sa atin si Jesus, tunay nga ba talaga natin siyang napakikinggan? Sa panahon po natin ngayon na sobrang ingay, sobrang napakaraming boses ang pinakikinggan natin, meron pa ba tayong oras at panahon upang pakinggan ang tinig ni Jesus? Bakit yung sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa umagang ito? Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin ang kwento ni Samuel. Sabi po sa ating unang pagbasa, si Samuel ay batang-bata pa lamang, 12 taong gulang. Ngunit habang siya ay natutulog sa templo, nakarinig siya na merong tumatawag sa kanya, "Samuel, Samuel." At ang akala ni Samuel, siya ay tinatawag ni Eli. Kaya lumapit siya kay Eli. At anong sabi niya kay Eli? Bakit? Bakit po ninyo ako tinatawag? At anong sagot ni Eli? "Bumalik ka sa iyong pagtulog, hindi kita tinatawag." 3 beses.
Pero napagtanto ni Eli na ang tinig na yon ay tinig ng Diyos. Kaya sinabihan niya si Samuel, oras na marinig mo muli ang pagtawag sa iyo, sabihin mo, ikaw ay tunay na nakikinig. Speak, Lord, your servant is listening. Mga kapatid, sa buhay natin, lagi din tayong tinatawag ng Diyos. Lagi ring nangungusap ang Diyos. Pero minsan, may mga balakid, may mga hadlang, may mga pumipigil upang mapakinggan natin ang tinig ng Diyos. Una sa lahat, ang pumipigil minsan upang mapakinggan natin ang tinig ng Diyos ay yung ating sariling kayabangan. Sa atin pong ebanghelyo, napakinggan po natin muli ang kwento ni Juan Bautista. Si Jesus dumaraan. At anong sabi ni Juan Bautista? Ito ang kordero ng Diyos. Tila yung dalawang alagad na kasama ni Juan Bautista sumunod kay Jesus. Nagalit po ba si Juan Bautista? Hindi. Dahil sa puso ni Juan Bautista, nandoon ang kapakumbabaan. Mga kapatid, kung gusto talaga nating mapakinggan ang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin, dapat matuto tayong magpakumbaba. Kasi walang mayabang na nakayang pakinggan ang tinig ng Diyos. Walang mayabang ang handang sumunod sa tinig ng Diyos. Bakit? Ang isang taong mayabang, ang pinakikinggan niya lamang ay ang kanyang sarili. Ang sinusunod niya lamang, walang iba, kundi ang sarili niya. Kapag ganun po ang nangyari, talagang hindi natin mapakikinggan ang tinig ng Diyos. At oras na hindi natin mapakinggan ang tinig ng Diyos, mas lalo tayong mahihirapang sumunod sa Diyos. Mga kapatid, kung gusto nating mapakinggan ang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin, huwag kang maging mayabang. Subukan mong magpakumbaba at maririnig mong malinaw ang tinig ng Diyos na nangungusap sa iyo. Pangalawang bagay, may bumabalakid minsan. At anong bumabalakid upang mapakinggan natin ang tinig ng Diyos? Ang ating buhay pagkakasala. Yaan ang binigyang diin sa ating ikalawang pagbasa. Maraming pagkakataon na nangungusap ang Diyos sa buhay natin. Pero minsan mas namumutawi ang buhay pagkakasala natin. Dahil tandaan natin mga kapatid, ang kasalanan ay pagtalikod sa Diyos. Ang kasalanan ay ang paglayo natin sa kagustuhan ng Diyos. At kung ganun na lamang, at ang Panginoon patuloy na nangungusap sa atin, hindi talaga natin maririnig kapag ang buhay natin ay puno ng pagkakasala. Pero ano ho ang hamon sa atin dito mga kapatid? Lahat naman po tayo makasalanan. Tingnan mo yung katabi mo. Makasalanan yan. Hindi yan perpekto. May kakulangan yan. May kahinaan yan. Pero paano natin mapakikinggan ng Diyos? Babalik tayo sa unang punto, pagpapakumbaba. Dahil sa pagpapakumbaba, tayo ay makakahingi ng patawad. Walang humihingi ng kapatawaran na mayabang. Ang lahat ng humingi ng kapatawaran, nagpapakumbaba. Mga kapatid, kung gusto natin mapakinggan ang tinig ng Diyos, lumapit tayo sa Diyos at humingi ng pagpapatawad. Baka hindi natin napakikinggan ang tinig ng Diyos ng malinaw sa buhay natin. Kasi baka yung puso natin puno ng sama ng loob, puno ng galit, puno ng pagkakasala. At makipapakikinggan lang natin
ang tinig ng Diyos kung tayo ay magpapakumbaba at hihiling ng pagpapatawad. Mga kapatid, yan po ang hamon sa atin, nating pakinggan ang tinig ng Diyos at sumunod sa tinig ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay tinatawag ng Diyos. Ngunit minsan, aminin natin o hindi, may mga pagkakataon na ang tingin natin sa tawag ng Diyos ay buhay reliyoso lamang. Tinawag yan ni Jesus. Papasok kasi yan sa seminaryo, magpapari yan, magmamadre yan. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang bawat isa sa atin tinawag ng Diyos. Ang pag-aasawa ay isang bukasyon. Ang pagiging single ay isang bukasyon. Hindi ibig sabihin na single ka kasi pangit ka, hindi. Hindi ibig sabihin na single ka dahil wala nagkakagusto sa'yo, hindi. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin tinatawag ng Diyos. Pero ano ang panawagan sa atin? Panawagan sa atin ng Diyos ay magpakabanal. At ang kabanalan, mga kapatid, ay hindi nangangahulugan na ikaw ay laging nasa simbahan, nagdarasal. Yun na yun, banal ka na. Hindi. Ang kabanalan ay pagiging mabuti at pagpapakabuti sa buhay. Mga kapatid, ang tunay na kabanalan ay pagpapakabuti at pagiging mabuti sa iyong buhay. At yan ang panawagan sa atin ng Diyos. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, ano yung hamon nung sumunod si Andres at nakita niya si Jesus? Ano ang kanyang unang ginawa? Tinawag si Pedro, ang kanyang kapatid. At si Pedro sumunod at nakita niya si Jesus. At ano pong pinupunto nito mga kapatid? Oras na makita na natin si Jesus, nawa maging instrumento, nawa ang buhay kabanalan natin upang makita ng iba si Jesus. Mamaya ho, pagkatapos ng misang ito, lalabas ho kayo ng simbahan at may mga makakakita kayong kakilala ninyo at tatanungin sa inyo, saan kayo galing? Ano pong sasabihin ninyo? Natulog lang ako sa simbahan ng Quiapo. Yun po ba? Hindi, di ba? Ang sasabihin po ninyo, nagsimba ako sa Quiapo. At anong sasabihin ng taong nagtanong sa iyo? Mamayang hapon, magsisimba din ako kasi kitang-kita ko si Jesus sa buhay mo. Pero magtaka rin tayo. Kapag sinabi ng kapitbahay nyo, nagsimba ka? Parang hindi naman. Baka kasi ang kabanalan, ang pagpapakabuti na dulot ni Jesus sa buhay natin, hindi sumasalamin sa buhay natin. Pakitingnan niya ang katabi. Sino ang nakikita? Sino ang sumasalamin? Si Jesus ba? Kayo na lang ho ang sumagot. Mga kapatid, sa araw na ito, tinatawag tayong lahat ng Diyos. May tinig ang Diyos na nangungusap sa atin. At mapakikinggan lang natin ang tinig na ito kung ang puso natin mapagpakumbaba. At sa tulong ng ating kapakumbabaan, tayo ay makakahiling ng kapatawaran, pagpapatawad mula sa Diyos. At kung nakita na natin si Jesus, natagpuan na natin si Jesus sa ating buhay, na nawa ang bawat isa sa atin maging tunay na instrumento din para ang iba naman sa tulong ng kabanalan, kabutihan ng buhay natin, tunay din nilang makita si Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na bigyan tayo ng lakas na tumugon at maging tapat sa pagsunod natin sa kanyang kagustuhan. Ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos at maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nagnanais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang tinig, inaapi at mga biktima ng karahasan at terorismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gugulin nawa ng mga kabataan ang kanilang mga malayang sandali sa mga kapakipakinabang at mga makabuluhang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng lakas at pag-asa kay Kristo ang mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatugon tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin upang maging mga tagapangasiwa ng kanyang sangnilikha sa pamamagitan ng ating mga konkretong hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong anak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong aspasan ng sa amin maging tunay na katawan at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng berheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tumawag po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
lakas at pagkulang, Panginoon Diyos nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos, ang pag-asa sa biging na ito, ating masaluhan ang katawan at dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at pagkulang, Panginoon Diyos nating lahat. Inuming inihahain, dugo ni Kristong muli, hinati-hating pagkain, katawang alay sa biging ni Jesus para sa atin. Sa biging na ito, ating pagsaluhan ang katawan, dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at pagkulang, Panginoon Diyos nating lahat. Tikmanin niyo at masdan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad ang tao ng Diyos, ang pag-asa sa biging na ito, ating pagsaluhan ang katawan, dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at pagkulang, Panginoon Diyos nating lahat. Sa biging na ito, ating pagsaluhan ang katawan, dugo ni Jesucristo, siya'y ating lakas at pagkulang, Panginoon
Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahin ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2.5. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikim po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuno ka namin, para mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
Mano